Matapos makinig sa kwento ni Liifei, sinimulan ni Wuxiang na nasuriin ang kakayahan ng halimaw na magkaila bilang isang engkanto na nagmumungkahi na malamang na kumalat ito ng impeksyon. Sa mga mas mababang antas ng gawa-gawa na nilalang, ang engkanto ang pinakamapanghamong kakayahan. Ang kawalang ingat ng isang sandali ay maaaring magpalaki ng husto sa bilang ng mga biktima na mabilis na magpapalaki sa pinsala. Ang pagbabalakayo ay mas mapanganib na nagpapakita ng katalinuhan na maihahambing sa katalinuhan ng mga tao. Dapat tayong maghanda para sa pinakamasamang sitwasyon. Ang buong second middle school ay maaaring mahawa, marahil ay kumalat pa sa labas ng campus. Kaya naman, nagpasya ang grupo na maghiwalay. Gagamitin ng isang koponan ang mga panlipunang koneksyon ng biktima bilang isang pahiwatig upang makilala ang iba pang mga nahawaang individual, habang ang isa pang koponan ay papasok sa paaralan at susundin ang mga pahiwatig upang mabilis na mahanap ang pangunahing katawan. Pagdating sa school at magpalit ng uniforme, napagdesisyonan nilang maghiwalay. Si Honging at si Xiaonan ay mag-imbestiga sa gusali ng opisina, habang ang punong guro, si Lin Ke, ay papasok sa silid-aralan upang makipag-ugnayan kay Liu Xiaoyan at gamitin ang kanyang mga kakayahan upang matukoy ang pinakamaraming infected na individual hanggat maaari. Hinahanap na ngayon ni Lin Ke ang mga pasilyo, naghahanap ng isa, dalawa, tatlo, at higit pa. Hindi siya makapaniwala na 6 na tao ang nahawa sa isang palapag lamang. Kung sumiklab ang kaguluhan, ang mga kahihinatnan ay magiging mapaminsala. Pagkatapos ay dumating si Lin Ke sa silid-aralan at nilapitan si Liifei, nagtanong kung may anumang paraan upang maramdaman niya ang buong paaralan ng sabay-sabay. Nang marinig ito, agad na naisip ni Liifei ang nalalapit na flag raising ceremony. Samantala, natuklasan ni Honging at ng kanyang team na hindi sinasamantala ng infected na guro ang sitwasyon. Mabilis silang pumasok sa silid upang mag-imbestiga at natuklasan lamang nila ang isang piraso ng balat ng tao sa ilalim ng mga floorboard. Pagkatapos, tumunog ang isang galit na anunsyo. Nagsilabasan ang mga estudyante sa playground. Napansin ni Lin Ke ang isang infected na babae sa karamihan at tinanong si Liifei kung sino siya. Sinabi ni Liifei na siya ay mula sa susunod na klase. Si Tianli, na nakabahagi sa isang dormitoryo kay Liu Xiaoyan, ay agad na ipinaalam kay Honging na ang pinagmulan ng kanilang impeksyon ay maaaring nasa dormitoryo ng mga babae. Nang matanggap ang impormasyon, agad na nagsisiyasat si Honging at ang kanyang koponan. Noon, nakarating na si Lin Ke sa flag stand na nagpanggap bilang isang flag raiser. Ang kanyang pagsisiyasat ay nagulat sa kanya, ang mga nahawaang katawan ay nasa lahat ng dako sa karamihan. Agad siyang umalis upang muling makasama ang Red Camp. Sa panahong ito, ipinaalam niya sa buong paaralan sa pamamagitan ng kanyang headset ang sitwasyon. Hindi bababa sa 6 na guro at estudyante ang nahawa. Kung gusto niyang lutasin ng palihim ang problema, imposible. Minsan, kapag nalaman nila ang aming presensya, maaari nilang pakilusin ang mahigit 60 infected na individual upang walang habas na atakehin ang mga guro at estudyante. Kung kahit isa ay makatakas sa paaralan, ito ay magiging isang kalamidad para sa buong lungsod. Nang marinig ito, hinimok siya ng kapitan na huminahon dahil kumalat na ang mga nahawahan. Ang pagsisiyasat kay Liu Xiaoyan at sa tirahan ng guro ay nagsiwalat na ang kanilang buong pamilya ay nahawahan. Habang nagsasalita siya, itinaas niya ang kanyang kamay at nagpadala ng isang halimaw na may isang pana. Isa-isa nating susuriin ang mga social connection ng mga infected na individual upang maiwasan ang kanilang pagkalat. Responsibilidad mo na ngayon ang paaralan. Hanapin at alisin ang pangunahing katawan sa lalong madaling panahon. Bukod pa rito, ipapa-activate ko kay Lengsuan ang unbounded airspace na gagawing hiwalay na isla ang Jianger Middle School na magbibigay daan sa iyong ibigay ang lahat. Si Lin Ke, na nagmamadaling dumating, ay napansin ang isang grupo ng mga batang babae na bumalik sa kanilang mga dormitoryo. Mabilis niyang ipinaalam kay Honging ang sitwasyon at tinanong kung kailangan niya ng anumang tulong. Masayang umiti si Honging. No need to go to the teaching building para pigilan ang mga halimaw na walang habas na umatak. Kakayanin ko ang sitwasyon dito. Gayunpaman, nang matapos ni Honging ang kanyang mga salita, hinarap siya ng isang grupo ng mga estudyante. Sa pagtingin sa kahangahangang kalamnan ng dibdib ni Honging, agad na natukoy ng mga babaeng kaklase na hindi sila taga-eskwela. Kaya tinanong nila kung saang klase sila galing. Si Honging ay nagbigay ng walang pigil na tugon at nagdahilan na umalis. Nang makita ito, ang iba pang mga batang babae ay sadyang umiti at mabilis na pinigilan sina Honging at si Xiaonan. Two beautiful ladies, hindi ka ba nagmamadaling umalis? You have such beautiful skin. How do you maintain it? Sabi nila nangangapa sa kanilang lahat. Napakaganda nito, patikim ko. Bigla nilang inihayag ang kanilang mga halimaw na anyo at sinunggaban sina Honging at si Xiaonan. Nang makita ito, agad na binuksan ni Honging ang kahon sa kanyang kamay. Agad na lumitaw ang isang nagniningas na sibat sa kanyang kamay. Sa isang simpleng kisap mata, ang isa sa mga halimaw ay naging bungo lamang. Natigilan ang dalawa pa. Pagkatapos ay inihampas niya ang sibat at sa isa pang putok, ang dalawang halimaw ay agad na nilamon ng apoy na nagniningas. Pagkatapos ay nakita nila ang isa pang nahawaang tao sa dulo ng koridor. Nang itinaas ni Honging ang kanyang kamay para umatake, nakita niya ang parami ng mga taong nahawaang lumalapit sa kanila. Nang makita ito, napangisi si Honging, ngayon ay oras na para sa warm-up. Tapos na. Samantala, isang pag-ibigan ang naganap sa silid-aralan. Si Liu Yuan, na may hawak na bote ng Yi Calcium Milk, ay nagtapat ng kanyang pagmamahal kay Han Ruoruo. Agad namang pumayag si Han Ruoruo at hiniling kay Liu Yuan na makipagkita sa kanya sa kakahuyan pagkatapos ng klase. Tulad ng labis na kagalakan ni Liu Yuan, si Lin Ke ay biglang
Turkish Khan, sa totoo lang matagal na kitang gusto. Pwede ba kitang maging girlfriend? Biglang naghiyawan ang klase sa tuwa. Nahihiyang sumagot si Hanruoru, okay, promise. Si Liu Yuan ay ganap na natigilan. Ito ang kauna-unahang pagkakataon sa kanyang buhay na nakarinig siya ng isang pag-amin at napigilan pa niya ito. Nang marinig ito, tumayo si Lin Ke at lumabas. Pagkatapos ng paaralan, pumunta tayo sa garahe at tingnan ang dormitoryo ng mga babae na magulo. Nang makita ito, agad na na-activate nilang Suan ang unbounded airspace at na-sealed ang dormitoryo ng mga babae. Dahil sa utang, hindi na kontak ni Lin Ke si Hongin Huihe, kaya hiniling niya kay Li Yifei na gumawa ng ingay para makagambala sa kanila. Si Li Yifei, na nabibigatan sa mahirap na gawain, ay dahan-dahang lumapit sa grupo ng mga batang babae at nagsimulang magtapat ng kanyang damdamin sa mga naalala niya ang mga pangalan. Sinamantala ang kaguluhan, matagumpay na nakapasok si Jen Lin Ke sa gusali ng dormitoryo. Samantala, naalis na ni Hongin ang mga nahawahan nang hilahin sila ng isang guro, sinabing ito ay mapanganib at kailangan nilang makaalis dito ng mabilis. Sa sumunod na segundo, tinamaan ng bala sa dibdib ang guro. Ibinunyag ng guro ang tunay na anyo ng halimaw. Nang malapit ng kagati ng bibig nito si Xiaolan, gumawa ng isang hakbang si Lin Ke, tumalon ng 7 hakbang at direktang binaril ang halimaw sa panga, naputol ang ulo nito ng 2 putok. Nakahinga ng maluwag si Hongin na nakahina ng maluwag. Salamat at dumating ka sa tamang oras, kung hindi, ang kahihinatnan ay magiging mapaminsala. Agad namang pinag-usapan ng tatlo ang totoong anyo ng halimaw. Logically, dapat nasa dormitoryo pa rin ito ng mga babae, pero dapat ay naalis na ang mga halimaw sa gusaling ito. Nakaramdam kaya ito ng panganib at nadulas? Biglang nagtaas ng kamay ang babaeng may iniisip at kinakabahang nagtanong, ano yon? Kasunod ng tunog, nakita nila ang isang halimaw na umuusbong mula sa itaas, malamig na nakatitig sa kanila. Agad nila itong hinabol, sa wakas ay nakarating sa rooftop para makita ang totoong anyo nito. Ang halimaw ng dila na nakatayo sa rooftop ay nag-ipon ng lakas at agad na naglunsad ng spray sa hangin. Agad na nahihilo si Siming at ang iba pa at sinamantala ng halimaw ng dila ang pagkakataong tumakas. Samantala, ang mga nahawaang nagtatago sa karamihan ay naging mga halimaw. Nilusob at kinagat ng mga tao sa paligid ko ang mga estudyanteng nagkakagulo na ngayon. Sinubukan nilang tumakas, ngunit napag-alamang naharangan sila ng hindi nakikitang hadlang. Nang makita ito, nagkaroon ng malinaw na dibisyon ng paggawa sina Lin Ke at Ye Honging. Si Honging, na may mataas na kakayahan sa pakikipaglaban, ay pumunta upang habulin ang halimaw na ulo ng ahas. Ang Zero Enterprise ay responsable para sa pagpapanatili ng kaayusan sa mga mag-aaral. Lumapit siya sa mga tao, desperadong hinimok sila na huminahon at sundin ang kanyang mga tagubilin, ngunit hindi siya pinansin ng mga natatakot na estudyante. Nang makitang wala ng kontrol ang sitwasyon, nagpaputok ng warning shot si 07 Page, pansamantalang pinalamig ang lahat sa paligid niya. Sinasamantala ang pagkakataong ito, agad na sinimulan ng 07 Page na alisin ang mga nahawahan sa karamihan. Matapos ipadala ang mga ito, malamig niyang sinabi, ngayon, pumila ka na para umalis sa gate ng paaralan. Ang sinumang sumuway ay magdaranas ng parehong kapalaran ng mga halimaw na ito. Pagkatapos ay inutusan ni 07 Page silang Suan na mag-ingat. Pumapasok ba siya para iligtas sila? Samantala, inaayos ni Li Yifei ang kanyang mga kaklase upang palayasin ang mga halimaw. Hinarangan niya ang daan ng mga guro upang lumikha ng isang ligtas na lugar, pagkatapos ay tinawag niya ang kanyang mas malalakas na kaklase na samahan siya sa pagliligtas sa mga estudyante mula sa iba pang mga palapag. Gumawa sila ng lubid mula sa mga piraso ng tela at umakyat sa ikatlong palapag at nakita nila ang isang halimaw sa pintuan ng silid-aralan. Sa wakas, sa pangunguna ni Li Yifei, madali nilang naipadala ang halimaw. Habang naghahanda silang iligtas ang mga natitirang estudyante, si An Qinyu, na nasa loob ng silid-aralan, ay tumanggi sa alok ng tulong ni Li Yifei. Ikinatwiran niya na napakaraming estudyante ang nasugatan sa silid-aralan, kaya napakadelikadong lumipat. Higit sa lahat, hindi siya sigurado kung ang mga estudyanteng darating para iligtas siya ay pawang mga halimaw na nakabalatayo. Nang makitang ayaw gumalaw ng mga estudyante sa loob, naghanda si Li Yifei na akayin sila pabalik. Gayunpaman, maraming mga halimaw na nakarinig ng ingay ay dumating at madaling nagpadala ng isa sa mga estudyante. Sa kabutihang palad, si An Qinyu, na nasa loob, ay nagbukas ng pinto sa oras upang papasukin sila, na nagpapahintulot sa kanila na makatakas. Gayunpaman, ang ingay na ginawa ng mga halimaw sa pagrampas sa pinto ay mabilis na nakaakit ng mga kalapit na kalaban. Sa loob lang ng 2.5 minuto, nabuksan na nila ang pinto ng silid-aralan. Nang makita ito, ang mga estudyante sa silid-aralan ay lubos na nasiraan ng loob. Sa kabutihang palad, lumitaw ang 07 Page sa oras, tulad ng isang banal na sandata na bumababa mula sa langit. Gamit ang kanyang mahabang espada, isa-isang nilaslas niya ang bawat halimaw, na ipinadala sa loob lamang ng 2.5 segundo. Ang eksena ay nabigla sa mga mag-aaral sa silid-aralan, ngunit sinamantala ni An Qinyu ang pagkakataon na suriin ang bangkay ng halimaw, na tuwang-tuwang napabulalas, ang mundong ito ay mas kawili-wili kaysa sa aking naisip. Pagkatapos ay biniro niya si Lin Ke na, dahil sa pagiging magalang, nagpalitan lang sila ng pangalan ng walang gaanong komunikasyon. Pagkatapos ay tumingin siya kay Li Yifei at nagtanong tungkol sa sitwasyon ni Tanruoruo at Liu Xiaoyan. Sinabi ni Li Yifei na sila ay pinaghalo. Ang mga tao ay hindi naging ligaw at ngayon ay nakahanap siya ng dahilan upang ihiwalay sila sa silid-aralan. Well, maganda ang ginawa mo.
Tuwang-tuwa si Li Yifei nang marinig ang paninindigan ni Lin Ke at nakiusap sa kanya na pag-usapan ito ng mabuti sa Night Watch mamaya dahil noon pa man ay pinangarap niyang makasali. Nang marinig ito, sinabihan siya ni Lin Ke na i-escort muna ang mga estudyante sa auditorium, hindi pa ito ang oras para sumang-ayon. Pagkatapos ay pinaalam ni Hongin kay Lin Ke na ang halimaw ay nakatakas at sinusubukan ni Xiaonan na subaybayan ito. Nabasa ni Vice Captain Shai ang tungkol sa halimaw pagkatapos magsaliksik ng impormasyon. Ang demonyong ahas ng Nanda ay nagtataglay ng pambihirang pagbabalakayo at katalinuhan na nagbibigay daan sa paghalo nito ng walang putol sa lipunan ng tao. Maaari nitong lamunin ang mga buhay na nilalang at magtanim ng mga buto ng ahas sa loob ng mga ito upang kontrolin ang kanilang mga paggalaw, ngunit ang kapasidad ng impeksyon nito ay limitado. Ang orihinal na katawan nito ay maaari lamang gumawa ng isang buto ng ahas bawat araw. Nang malaman ang impormasyong ito, napagtanto ni 07 Page na matagal nang nagpupubli ang demonyo sa paaralan at ang agarang prioridad ay iligtas ang pinakamaraming estudyante hanggat maaari. Hiniling niya kay Li Yifei at sa mga estudyante na samahan siya sa pagliligtas. Samantala, si Liu Yuan, na dinaig ng pag-ibig, ay hindi sinasadyang binuksan ang pinto ng silid-aralan kung saan nakakulong si Han Ruoruo. Ang pagkilos na ito ay nagdulot din ng kawalang kasiyahan sa iba pang mga mag-aaral. Habang nagtatalo ang magkabilang panig, biglang lumitaw ang isang halimaw, malapit nang lamunin ang isang estudyante. Sa kritikal na sandali, dumating si Lin Ke at pinugutan ng ulo ang halimaw sa isang suntok na iligtas ang estudyante. Matapos ipadala ang halimaw, dahan-dahan nilapitan ni Lin Ke si Han Ruoruo. Nang makita ito, mabilis na sinangga ni Liu Yuan si Han Ruoruo sa likod niya, handang lumaban hanggang kamatayan. Ayaw na ni Lin Ke na mag-aksaya pa ng mga salita sa isang taong walang utang na loob. Agad siyang tumabi at hinayaan silang umalis, sa paniniwalang wala sa kanya ang buhay nila. Pagkatapos ay inutusan niya si Li Yifei na dalhin ang natitirang mga estudyante sa auditorium. Sa sandaling ito, may ibinulong si An Qingyu sa tenga ni Lin Ke. Dahil sa gulat, agad na ibinigay ni Lin Ke ang kanyang pistol kay An Qingyu na hinimok siyang maging mas maingat. Pagkatapos ay umalis siya sa kanyang sarili upang hanapin ang tunay na anyo ng demonyong ahas ng Nanda. Habang nasa daan, tinanong niya si Leng Xuan kung nakita niya ang dalawang nakahiwalay na estudyante at sinabi sa kanya ni Leng Xuan. Pumasok si Han Ruoruo at Liu Yuan sa Mayo Building. Pagkarating, agad na inabisuhan ni Lin Ke si Hongin. Sa sandaling ito, nasa piano room si Han Ruoruo.